At nang makita nga ni Patricia na nagulo nga ang naturang programa nitong si Calorena, ay natuwa siya. Instead kasi napinigilan niya ang kanyang anak, hinayaan niya ito. Samantalang si Ramir ay hindi natutuwa sa mga nangyayari. Ayaw na ayaw niya ang kanyang mga nakikita, lalo't nag-aaway ang dalawa. At dito nga ay sisisihin pa nga niya itong si Patricia at sasabihan na kung hindi lang daw agad-agad noon pa na tinanggap na niya ang kanyang anak sa labas na si Lelet, maaring hindi magkaganyan ngayon, maaring nagkasundo pa sila. Sabi naman ni Patricia ay wala na siyang magagawa dahil matagal nang may lamat ang relasyon nilang dalawa sa isa't isa. Maging kina Trixie, wala ng pag-asa na maging magkaayos pa ang magkapatid na yun. Maaring ang kanyang puso ay maayos pa, ngunit hindi na umano magagamot ang lamat sa pagitan nila Patricia, Lelet at itong si Trixie. Wala ng pag-asa dahil habang tumatagal lalo lang itong lumalala. Subalit si Ramir ay hindi gusto ang tono nitong si Patricia, kung kaya't habang nabubuhay siya ay gagawa siya ng paraan nang sa ganun magkaayos ang kanyang mga anak, dahil ayaw niyang lisanin ng mundo na manatiling magkaaway ang kanyang mga anak. Gusto niyang magiging kakampi nila ang isa't isa. Bilang banda, dito nga'y malalaman ni Lelet ang tunay na kwento nitong si Aling Chato at tungkol sa kanyang anak, kung saan humihingi ito ng tulong sa kanya. Ang kanyang anak ay isang minor de edad. Pinampon niya ito at kalaunan nais na sana niyang kunin, subalit nawalan na nga siya ng pag-aasa dahil hinadlangan ng panahon. At ngayon nalaman na nga niya ay nakasal na nga ito sa taong hindi karapat-dapat dahil binububog nga siya nito at hindi talaga lubusang minahal, sapagkat pinakasanlan lang ito alang-alang sa mana para mapasa kanya ang bigasan na minana nilangga sa naturang nagampon sa kanya. Dahil nga mahihirapan itong si Aling Chato na kunin ang kanyang anak, maliit pa lamang ito nang iwan niya ito sa kanyang malapit na kamag-anak para alagaan pansamantala. Nung mga oras kasi na yun, wala siyang option kundi gawin ang bagay na iyon kahit labag sa kanyang kalooban dahil meron siyang sakit. Ngunit hindi naman niya ina-expect na makalipas ang isang taon ay gagaling din siya, kaya umaasa siyang makuha ng muli ang kanyang anak. Subalit tela mahihirapan siya na gawin ang mga bagay na iyon dahil nung time na pinuntahan niya ang kanyang anak ay hindi na siya lubusang kilala nito. At dahil na rin sa wala ito sa normal na pag-iisip, sapagkat isa nga siyang special child, kung kaya't mahirap sa kanya na kunin na lang basta-basta itong si Langga. Naiinis din siya sa sitwasyon na nangyari ngayon sa kanyang anak, sapagkat sinasaktan siya ng kanyang naging asawa. Isang pangyayari nga ang babago sa takbo ng buhay nitong si Aling Chato dahil madadatnan niya ang kanyang anak habang sinasaktan nga ng kanyang asawa, at dito'y hindi makapagpigil ang nanay nga nitong si Langga at ipagtanggol siya na siya namang maging dahilan kung maaksidente ito at tuluyang mamatay. Ngayon, paano nga kaya ipagtatanggol ni Lelet ang kanyang kliyente na si Aling Chato? Tuluyan kaya niyang mapapawalang sala ang naturang nasasakdal na ito nga si Aling Chato, kung saan aksidente nga niyang napatay ang asawa nga nitong si Langga dahil sa self-defense lang naman ang nangyayari. Sa aking palagay ay madali lang na maipagtatanggol ni Lelet itong ang case nga nitong si Aling Chato, sapagkat wala itong pinagkaiba sa case ng kanyang tinang, kung saan ganun din ang naging sitwasyon. Dahil sa isang self-defense ay na-aksidente ang ito ngang si Dexter na naging dahilan ng pagkamatay nito at sinisi ngayon sa kanyang tinang. Ngunit kalaunan ay napinalo din niya ang kaso ng kanyang tinang. Sa kabilang banda, makahanap ng pagkakataon itong si Ramir kung paano malulutas ang kanyang problema dahil muling magkikita silang dalawa nitong si Mauredet, ang babaeng nanay nga nitong si Lelet. Dito nga niya ay sasabihin ng katotohanan na anak niya itong si Lelet.